Hey, hey, hey. Ano mo? That will be your activity sa ano. Oh no! Umuulan! Ako yung helmet ko na naman! Gaga kung kanino tayo sumasama. Ano ba meron? So guys, now we're gonna see other anong tawag yan? Exhibits of college students here at STI. Hi. Lapit naman. Ito na lang. Gagawa lyrics tayo. Meron silang neckcoil. The more na meron silang neckcoil, iba-iba ng bilang ng neckcoil. For example, certain neckcoils hanggang 14, hanggang hindi siya pa-either nakaka-isa or nakaka-isa. Kasi ni Kobe kasi makasama siya. Ay, si Ate ka. Bakit ang coach? Kaya nga pa yung sa pangalan. Sa more na malaki yung mas makilakas sa culture nila. May maliit na yung dito sa lower league, pinalagaan nila ba? May mas Magulo. Then ito, Lotus Feet, sa China siya. Food binding siya. Dito ang cultural beauty standard nila is mas maliit yung paa. Ang pinipilitan dito, either yung metal, craft, shoes, gano'n, or leather. Basta maliit lang siya. And then, i-coat nila yung Kasi may CCTV feet po. mo para hindi ka makagalaw. Di bali ako yung nandun The kay more na Sabayo. maliit siya, the more na mas maganda. Wala sila mag-business sa class. Ito mga artwork and then yan. Anong bansa yan? Yung ganyan-ganyan yung leg. Myanmar. Hanapin kasi yung picture nyo. Pagka... Pero di po ba, may ganyan din sa Thailand? Thailand po ba yun? Akala ko Or China. Myanmar lang? Myanmar. Myanmar. And then, now naman, hindi na nila ina-execute yung ganyan. Asan na yung chip? Kasi, di ba, as time goes by, nag-iiba-iba tayo ng beauty standard. Sorry. Tara, tara. Do I want? Direto pa rin. Oh. Alam mo nga ako, picture mo ako. Kanyari, sa museum tayo. Sorry. Silence. Ito. I-edit mo yun. Hindi ano daw. Ganda ko pa. Hindi pa sigurado yun. Oil lettering. Tayo nabawasan din. Ginakain ng pre, oh. Oh, marami ko na. Nag-stay kayo sa college, gagawin. So guys, now Hindi siya po ako, no? Yan pala pinagawa ko lang. Patay sa... lakas ng ulan. Okay, so good afternoon po. So, this is ESID 204. Nag-prepare po kami ng exhibit. So, meron po kami 2 parts ng exhibit. So, itong portrait na ito, hindi po siya related sa exhibit na prepare ko lang ngayon. So, yung mga portrait ko na nakapresent po ngayon is, ito
example, sa Sarimanok ay nakagawa tayo ng mga materials katulad ng mga plastic bottles and plastic spoon and fork. Kaya nagkaroon siya ng foundation sa paggawa ng isang manok. And yung pangalawa naman is paper mache. Sa paper mache naman ay dito nagawa namin or naging output po namin is yung mascara from Mascara Festival. Sa nire-represent na ng pagiging resilient sa panahon ng kalamitas. And then ito naman yung battery. To be honest po ay hindi po namin siya as in nagawa as pot. Pumili lang po kami but pagdating sa design and sculpture po, kami po yung gumawa nito. So dito naman po sa battery ay ang nire-represent naman po niya is yung manunggol jar. So yung manunggol jar po, ito po yung Asian jar ng mga Pilipino. Natagpuan sa Palawan na kung saan dito po nilalagay po yung mga dead remains po ng human being. And dito po sa sculpture na to, may sinisimbolo po siya. So yung dalawang taong ito po yung nagre-represent ng mga namayapang tao. And lahat ng mga remains ng mga namayapang tao na sa loob ng jar is nagtatravel daw in afterlife. Lantern, since nanalo po tayo sa Guinness World Record na largest lantern pa rin po noong 2007. The combination of figurative and non-figurative art. This part is the non-figurative. So, it represents the struggles, turmoil, challenges, inner battles of the security, stability, and success of the Output po namin is yung mascara from Mascara Festival. So as we all know, Mascara Festival is one of the Filipino festival na nakilala dahil sa nire-represent na ng pagiging resilient sa panahon ng kalamitas. And then, ito naman yung battery. To be honest po ay hindi po namin siya as in nagawa as pot. Pumili lang po kami but pagdating sa design and sculpture po, kami po yung gumawa nito. So dito naman po sa battery ay ang nire-represent naman po niya is yung manunggol jar. So yung manunggol jar po, ito po